Ito na uli ang aking UFO fidget spinner. Pampatanggal ng stress. Ito si Voltes 5. Ultra electromagnetic. Mapurol na, hasahin muna natin. Yun o. Drawing vlog muna tayo ngayon, mga kapatid. Actually, marami-rami ng drawing dito sa sketchpad na to pero hindi ko pwedeng ipakita eh. Sa ngayon, ang ito-drawing natin ay kilala niya yan, si Captain MMD or si Michelle Marquez D na naging pambato natin sa Miss Universe 2023. Honestly, hindi ako fan ng mga pageant, no. Kahit itong Miss Universe, hindi ako sumusubaybay dyan, no. Pero syempre nakikita ko yan sa mga news, kagaya nito. Nung nakita ko sa news feed itong national costume ni Michelle Marquez D, naisip ko kaagad, para siyang para siyang comics character, parang superhero or someone from anime. Kaya naman, siya ang subject ko ngayon para sa artwork na to, kung saan si Michelle Marquez D or MMD or Captain MMD ay gagawin nating superhero or comics character, no? Or para siyang anime character dito sa ating artwork na gagawin ngayon. So, gaya ng karaniwan, sinimulan natin yung pagdodrawing sa pencil sketch. Yung basic shapes, yung ulo, yung katawan, balikat, yung braso, kamay, hita, no? At yung kanyang leg or yung kanyang mga binti at paa. Okay, so ayan, drawing natin yung kanyang pakpak. Medyo yan, tansyahin lang natin para kumasya siya dun sa pinaka gilid ng sketchpad natin. Bigyan ko rin pala kayo ng trivia dito kay Michelle Marquez D, no? Bukod sa pagiging beauty pageant title holder, siya rin po ay isang Filipino actress, model, television presenter, at talk show host. 28 years old lang siya, no? At mga magulang niya ay sina Miss Melanie Marquez, no? At saka si Derek D. Kung pamilyar kayo dun sa TV show na Mga Lihim ni Orduha, nitong taon lang din na to yung pinalabas, siya pala yung gumanap dun na Freya, no? Or Freya Dayang. So isa siya sa mga cast. At isa pa, si Michelle Marquez D po ay isang military reservist. Yes po, nakatanggap siya ng certificate sa Philippine Air Force dahil nag-underwent siya nung kanilang basic citizen military training nitong October. Yun din yung dahilan kung bakit ganito yung design nung kanyang national costume. Inspired daw ito sa pagiging reservist niya sa Philippine Air Force. Pero, tribute din daw itong costume na to sa Philippine tourism. Kaya nga kung titingnan yung mabuti yung mga detalye, yung mga materials na ginamit dun sa costume, in-incorporate nila yung solihiya. At eto pa, yung timbang nitong costume na to, umaabot siya ng 15 kilos. Kaya ibang klase talaga to si Michelle D. Kudos din dun sa designer nitong national costume ni Michelle D na si Michael Barassi, na inabot daw ng 1 buwan sa paggawa nitong costume na to. So, ayan nga,
makikita nyo, no, pagkatapos natin siyang gawa nung unang sketch natin, ngayon nilalagyan na natin ng details yung nauna natin ginawa. Pero ang gamit pa rin natin, pencil pa rin. Pagkatapos nito, ang next process natin, inking na. Bale, after nitong rough draft natin, next natin ay lalagyan na natin siya ng ink para mas maging distinct yung mga details ng drawing natin. Share ko lang din pala, no, dun sa isa sa mga previous video ko, yung Haunted Mansion, nabanggit ko ron na meron akong 723 subscribers nung time na yon na nire-record ko yung video. Update natin sa ngayon, as of recording this video, meron na tayong 763 subscribers. Ayan guys, so inking process na tayo. Yung mga details ang gagawin natin, susundan lang natin yung ginawa nating rough draft. Balikan ko lang yung nabanggit ko kanina, no, tungkol dun sa mga subscribers. Actually, ang target ko talaga sana makahit ng 1,000 subscribers bago matapos yung 2023. Nung may time na napansin ko na parang umaatras yung subscribers count ko, hindi ko alam kung bakit ganon. Tapos may mga video ako na na-expire yung views. So, medyo nawalan ako ng pag-asa. Kung mapapansin nyo, medyo bumagal yung pag-upload ko ng mga content. Pero, recently, napansin ko parang araw-araw nadadagdagan ako ng 3, 2, 1 na subscribers. And, pumapalo din ulit yung views ko, yung watch hours. So, nagkakaroon ako ng pag-asa. Medyo sinisipagan natin ngayon yung pag-upload ng videos, pero tinatansya-tansya pa rin natin kasi syempre medyo busy din tayo. Malaking bagay para sa akin kung mamomonetize tong channel na to, no? Kasi marami akong content na gustong gawin, pero yung mga content na yon na iniisip ko pa lang, medyo malaki yung kakailanganin nating budget, syempre, no? At dahil nga hindi na tayo binata, hindi ganun kadaling mag-sacrifice ng budget para sa paggawa ng content na yon. Sa totoo lang, gusto ko talaga sanang i-level up yung mga arts and crafts project ko na ginagawa ko para dito sa channel na to. Gusto ko rin i-level up yung mga drawing vlogs. Kaso, ayun nga, ang unang goal ko muna sa ngayon ay ma-monetize yung channel. Ito, for example, ito matagal ko na tong naiisip gawin. Sabi ko, once na ma-monetize ako, gusto kong magkaroon ng content kung saan mangongolekta ako ng mga plastic waste dito sa may Laguna de Bay. Tapos yung mga plastic waste na makokolekta ko na yun, gagawin ko siyang isang malaking paper mache na pwedeng maging attraction nitong dito sa Halahala or kahit dito sa barangay punta. Kaya sana no, suportahan nyo ako dito sa aking channel. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to subscribe. Pindutin nyo na rin yung notification bell para nanonotify kayo kapag meron akong mga bagong videos. Like nyo yung video, share nyo sa mga kaibigan nyo, and yun lang, no? One day tutuparin ko yon, yung content na yon. Pupunta ako ng Laguna de Bay, mamumulot ako ng mga plastic waste, mangongolekta ako, tapos gagawin ko yung paper mache na malaki na pwedeng maging attraction dito sa lugar na to, sa barangay Punta, Halahala, Rizal. Inking process pa rin tayo, mga kaibigan. May mga kinolekta akong tanong nga pala mula sa mga kaibigan ko, no? Basahin natin isa-isa. Eto, unang tanong galing kay Leonora. Kaibigan ko po siya at isa siyang writer. Sabi niya, saan ka kumukuha ng idea sa pagdodrawing? Paano mo sinisimulan?
Bale, madalas kasi no kapag nagdo-drawing ako, yung reason ng pagdo-drawing ko or yung purpose ng pagdo-drawing ko ay para gumawa ng character design o kaya gumawa ng illustration para dun sa particular na scene, no, or visualization ng lugar or kung ano man yung mga materials or object doon sa story. So, kung idea ang pag-uusapan, numuhugot ako ng idea doon din sa mga sinusulat kong kwento. Pagdating sa kung paano ko siya sinisimulan, syempre doon muna tayo sa composition, no? Pinag-iisipan natin or visualize natin doon sa papel kung paano natin bubuuin yung idodrawing natin na eksena o character o kahit na object. May tanong din yung isa ko pang kaibigan, si Dave Relyoke, writer din to. Sabi niya, para sa iyo ba, ang pagdodrawing ba ay talent o skill? Ito, magandang tanong to, no? Una muna, ano ba yung pagkakaiba ng talent at skill? Pag sinabi nating talent, ito yung something na natural sa'yo eh. Ibig sabihin, walang nagturo sa'yo. Nagkaroon ka ng ganong talent, nagawa mo to nang hindi itinuturo sa'yo. Okay. Pagdating naman sa skill, ito yung mga bagay na a-acquire natin or natututunan natin sa pamamagitan ng pagte-training, pagsasanay, yung mga yon. Ito yung paniniwala ko dito, no. Lahat tayo merong mga talent, no. Nung mga bata pa tayo, lahat ng bata, 'di ba, nagsasayaw, nagdo-drawing, makakanta. Pero habang umuusad yung panahon, nadidevelop yung mga interest nila at ang naiiwan lang na talent sa kanila ay kung saan sila meron talagang particular na interest. Let's say hindi ka marunong mag-drawing. Pero what if maglalaan ka ng oras at panahon para pag-aralan siya or matutunan siya? Pag ginawa mo yon, posibleng matuto ka. Pwede kang matutong mag-drawing. So, sa tanong kung talent ba or skill ang pagdodrawing, ang sagot, ito ay skill. Pwede mo siyang matutunan. Ngayon, kung paano mo gagamitin yung pagdodrawing para makabuo ng isang artwork or gamitin ito para i-express ang sarili mo in a form of art, dito papasok yung talent. Anyway, nasa final touch na po tayo ng ating inking. Kung mapapansin nyo, may mga edge na kinakapalan ko yung pagkakalinya ng ink. Ito yung ito yung pinaka natin, final touch. May isa pang tanong galing pa rin kay Dave Relyoke. Pwede po magpa-drawing, magkano rate mo? Pwede po. Yung rate ko, nakadepende kasi siya kung ano yung dinidemand ng output. No, yun nga lang, sa ngayon kasi, hindi muna ako tumatanggap ng mga art commissions. Kasi, meron akong personal project na kailangan ko pang tapusin, which is yung mga illustrations ng mga lihim ng Moonlane na lalabas this coming 2024. Ito pong mga lihim ng Moonlane ay isang novel, speculative fiction, na ako yung author, ako din yung illustrator. This coming 2024 yan. Ayan na, almost done na tayo dito sa ating drawing ni Captain MMD. Heto na! Parang nakukulangan ako. Kulayan natin sa part 2.